subscribe. Mga kahugot, welcome po muli dito sa ating channel Bonus Lab 2 para po sa ating programang DKB Dear Kuya Bono. Meron po tayong nalalabing 10 araw bago tayo mamaalam sa taong 2020. At ako po ay nagagalak sapagkat ang ating tampok na kwento ngayon ay tiyak na mag-iiwan po sa ating lahat ng aral, leksyon para sa ating lahat. Kwento mula sa kahugot nating si Nino. Pero bago po ang lahat, sa mga bago lang sa ating channel na hindi pa subscribe, please subscribe, kahugot. At sa mga datihan na sa ating channel, maraming salamat sa pananatili sa Bonus Lab 2. Atin na pong pakinggan ang ating Christmas presentation ng DKB, kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot na si Nino mula sa Bonus Lab 2, The Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, nais ko pong magsilbing aral ang aking kwento lalo na sa mga kabataan, partikular sa mga labis na nalulong sa mundo ng pag-ibig at hinahamak ang lahat masunod lang ang bulong ng damdamin. Pero bago ang lahat ay ang taus-puso kong pagbati sa lahat. Tawagin man lang ako sa pangalang Nino, alinsunod sa pangalan ng batang Jesus Christ, kasi Pasko kami ipinanganak. Namulat akong may kaagaw sa lahat ng bagay, lalo na noong musmus pa kami. Siya si Udop, shortcut naman ng Rudolph na hango naman sa pangalan ng isa sa mga usa ni Santa Claus. Nagkamalay ako sa paniniwalang si Udop ay aking kakambal at ako daw ang naunang isinilang kaya't ako ang kuya. Saksi ang napakarami naming litrato ni Udop nung sanggol pa kami. Pareho kami ng damit, laruan, pero hindi kami magkamukha. Fraternal twins daw ang tawag sa kambal na magkaiba ang itsura. Ako kasi kamukha ko si Mama samantalang si Udop kahawig niya si Papa. Mas matangkad din si Udop sa akin pero mas pogi ako, Kuya Bono. Guwapo din naman si Udop pero mas cute ako. Liban kay Udop ay may dalawa pa akong nakababatang kapatid, sina Chara at Jericho. At sila naman buong akala nila ay kapatid namin talaga si Udop. So ganun nga, lumaki kami't nagkamalay na ang alam namin ay kambal talaga kami ni Udop pero nung tumuntong kami ng high school, biglang binulgar ni Mama ang katotohanan sa paraang pabiro na iba ang ina ni Udop pero si Papa din ang tatay niya. In short, may nabuntis na ibang babae si Papa na halos kasabay na nanganak ni Mama noong ipinanganak ako. Ang tanong lang paanong napunta sa poder ni Mama si Udop? Paanong si Mama din ang nagpalaki sa kanya? Ang mga tanong na ito ay masasagot. Kapit lang kahugot dito sa DKB ng Bonus Lab 2. Second year high school na kami ni Udop na magsimulang gumulo at humirap ang aming pamilya. Sinimulan ni Papa na noon ay nahumaling sa isang biyuda na may anak na dalagita at laging sanhi ng pag-aaway nila ni Mama. Lahat ng sisi ay binabato ni Mama kay Papa
maging ang dahilan kung bakit nagkakandamalas-malas daw ang buhay namin. Magkatrabaho sila sa isang distribution company na nagsara, kaya nawalan sila ng trabaho. Sabay. Si Papa ay napilitang ipasada ang aming tricycle at noon niya nakilala ang kanyang chika babes na single mom. Di nagtagal ay nahantong yun sa paghihiwalay nila. Si Papa ang umalis at sumama na sa babae niya at kami ay naiwan. Si Mama ay nagbukas ng sari-sari store noon at siya niyang pinagbuhusan ng kanyang panahon. Ngunit madalas niyang sabihin kulang ang kita ng tindahan para sa aming mga pangangailangan kaya't madalas noon ay pumapasok kami ni Udop na pamasahe lamang ang dala naming pera. Noon ko din unang narinig kay Mama na hindi niya tunay na anak si Udop. Ang sabi niya, "Ba't ba ikaw Udop hindi ka pa sumama sa papa mo? Siya pa kitang palamunin dito. Hindi naman kita totoong anak ha." Nakangiti si Mama noon kahit akala ko nagbibiro lang siya. Isa pang pagkakaiba namin ni Udop, Kuya Bono, ay hindi siya sanay na makipagbiruan sa mga magulang namin pero ako kayang-kaya ko silang biruin. Nung sabihin niyo ni Mama kay Udop ay hindi kumubo si Udop. Sa halip ay umalis siya at hindi umuwi ng gabi at paggising ko kinabukasan ay wala pa rin siya. May pasok sa school ng umagang yon pero wala akong ganong pumasok dahil tiyak namang wala na naman akong baon. Pamasahe lang ulit ang ibibigay sa akin ni Mama. Second year high school lang ako noon, Kuya Bono, at naiinggit ako kapag recess kasi lahat ng kaklase ko nagre-recess. Ako lang ang hindi. Kasi wala naman akong pambili ng pagkain. Kaya nung araw na yun, hindi na ako pumasok ng school. Naglaro na lang ako ng basketball sa kanto. Noong time na yun na second year high school ako, Kuya Bono, ay may girlfriend ako. Si Jillian. Pangalawang girlfriend ko si Jillian kasi nung first year ako ay naging kami din ni Stella pero inabot lang kami ng 2 months. Naging kami ni Stella kahit hindi naman siya talaga ang gusto ko kundi ang best friend niyang si Thea. Una kong nakita si Thea nung grade 6 pa lang kami. Sa jamboree ko siya nakita at noon pa lang ay nagka-crush na ako kay Thea. Sa jamboree noon ay nakausap ko din si Thea pero sandali lang. Biruan lang yon pero hindi na siya nawala sa isipan ko. Siya ang unang babaeng nagpatibok sa puso ko, Kuya Bono, kasi maganda siya, maputi at magaling sumayaw. Kinagabihan ng jamboree ay may program at sumayaw sila, siya ang star dancer. Lalo pa akong na-inlove kay Thea noon. At hindi ko aakalain na makikita ka ulit siya nung first year na kami sa high school. Kasi doon din siya nag-enroll sa school kung saan ako nag-enroll. Magkaklase sila ni Stella at dahil mas madaling lapitan si Stella, ay siya ang lagi akong nakakausap. Hanggang sa di ko namamalayang nahulog na din ang loob ko kay Stella at isa pa, parang napakalabong maging kami ni Thea noon kasi hindi siya namamansin. Parang napakahirap niyang abutin. Isa pa nabanggit sa akin ni Stella na magpapaligaw lang daw si Thea kapag 18 na siya. Sabi daw yon ni Thea. Dahil doon ay hinayaan ko na lang si Thea at yun nga si Stella na lang ang niligawan ko at kay dali ko naman siyang napasagot. Easy come, easy goes, eka nga nila. Inabot lang ng 2 buwan ang relasyon namin ni Stella. Nainis siya sa akin nung malaman niya si Thea talaga ang gusto ko nung una pa lang. Hindi sa akin niya nalaman ang tungkol sa bagay na yon kundi kay Lindel, na barkada at kaklasiko na napakataklesa naman kasi. Hinayaan ko na lang din si Stella noon tapos niligawan ko si Jillian na kaklasiko. Maganda naman si Jillian kahit medyo chubby. Noong madalas na akong umabsent kasi tinatamad akong pumasok ay dinadaanan pa ako ni Jillian sa bahay. May tricycle kasi sila na dinadrive ng tita niyang tomboy na siyang naghahatid sundo sa kanya.
Kapag gano'n ay napipilitan na rin akong pumasok hanggang sa nasabi ko na rin kay Jillian kung bakit ako tinatamad na pumasok. Naawa siya sa akin at ang sabi niya ay hati na lang daw kami sa baon niya. At yun nga ang nangyari, Kuya Bono, kapag recess ay nakakapagmerienda ko, sagot ni Jillian. Kaya lang nakakahiya yun, di ba? Napakalalaki kong tao pero babae ang naglilibre sa akin. Noong mga panahong to ay kinaiinggitan ko si Pierre. Kabarangay ko at schoolmate ko si Pierre. Uli lang lubos siya at nakatira lang siya sa kanyang mahirap na lola pero hindi siya nawawalan ng pera. Madalas ko rin siyang maburautan ng pang soft drinks dati. Matanda ng 2 taon sa akin si Pierre pero noong second year ako ay third year pa lamang siya kasi naghinto siya noon. Nagtataka ako noon kung saan siya kumukuha ng pera. Sabi niya nung una, binibigyan daw siya ng tito niya. Kaya lang isang araw, inaya ako ni Pierre. Ang sabi niya, "Nyo, gusto mo magkapera?" "Oo, syempre." "Sama ka sa akin mamayang gabi." "Saan?" "Basta, kung talagang gusto mo magkapera, huwag ka na maraming tanong." "Sige, anong oras ba?" "Alas 7, boy." Sa isang apartment ako sinama ni Pierre malapit sa bayan at isang baklang naka-makeup ang nagbukas ng pinto ng apartment. Noong pagpasok namin ay may isa pang baklang medyo may edad na hindi mukhang bakla sa itsura at pananamit. Mahalata lang na bakla kapag siya'y nagsalita. Yung bakla na nagbukas ng pinto ay si Madonna. Nalaman kong jowa pala yun ni Pierre. Si Madonna ay may sariling parlor at yung kasama naman niya ay si Imon at isa naman tong medrep o medical representative. Nung una, Kuya Bon, malalakas ang kabog ng dibdib ko. May takot ako noon kasi alam ko na yon. Pero pinainom nila kami ng alak at nung may mga amats na kami ay naganap na ang dapat maganap. Maluwang ang ngiti ni Pierre nung umalis kami ng apartment. "Nyo, magkano binigay sa'yo?" Tanong sa akin. 300. Okay na yun. Ganun lang din bigay sa akin ni Madonna eh. At least may pambaon na tayo, di ba? Kaya lang dapat mas mataas sa inyo kasi first time mo yata eh. "Oh boy, first time ko." "Alam ba ni Imon na siya nakauna sa'yo?" "Hindi eh. Hindi naman siya nagtanong." "Hayaan mo. Hihingan pa natin yun. Ako bahala." Bibigyan daw niya ako ng cellphone, boy eh. "Ha? Talaga? Swerte mo." "Sana totoo. Pag binigyan ka, hihiritan ko rin ng cellphone si Madonna." "Totoo kaya yun?" "Ewan lang. Malay natin. Kailan ka ba pinababalik?" "Sabado daw." "Sige, balik tayo sa Sabado." Taong 2007 noon yun, Kuya Bono, 14 anyos lang ako nung matutunan ko ang ganong gawain dahil sa impluensya ni Pierre. Tinupad di Imon ang pangako niyang cellphone pero dipindot pa lang ang cellphone noon. Nokia 8210 ang binigay niya sa akin. Noong panahong yun ay masaya ka na kapag may ganong cellphone ka. Noon, Kuya Bono, ay nahulog na rin ang loob ko kay Imon at nung gabing yun ay inalok niya ako ng relasyon. Sumigi ako pero sinabi ko sa kanya na may girlfriend ako. Sabi niya okay lang daw basta pantay daw ang time na ibibigay ko sa kanya at kay Jillian. Nagtaka si Mama at Udop na makita nilang may cellphone na ako pero nagsinungaling ako. Sinabi ko lang na pinahiram lang sa akin ang cellphone na yun. Hindi ko sinabing may karelasyon akong bakla. Inilihim ko sa lahat maliban kay Pierre ang tungkol kay Imon kahit na halos siya na ang nagpapaaral sa akin kasi pati ang mga bayarin sa school at iba pa kong gastusin ay siya ang sumasagot.
Ang sabi pa niya sa akin ay pag-aaralin niya ako hanggang college. Kahit anong kurso daw ang gusto kong kunin. Ang laking tulong niya sa akin, Kuya Bono, at ang payo sa akin ni Pierre noon ay alagaan ko daw ang tiwala ni Imon. Paniwalain ko daw si Imon na mahal ko siya. At yun nga ang ginawa ko, Kuya Bono, kaya't nagtagal kami ni Imon ng 1 taon at 7 buwan. Naghiwalay kami ni Imon dahil kay Thea. O Kuya Bono, naging kami ni Thea, ang babaeng pinapangarap ko. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikupli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata, at ang takot kong sakali mang ika'y mawawala. Third year na kami noon, Valentine's Day. May Valentine's Day party sa school. Nandyan ka na. Naglakas loob akong isayaw siya ng hindi lang minsan kundi 4 na beses. Ginalingan ko ang diskarte upang maisayaw siya dahil ang daming gustong maisayaw siya. Tapos nag-aya si Thea pagkatapos daw ng party ay sa kanila kami pupunta kasi birthday ng mama niya. 10:00 ng gabi natapos ang party sa school at sumama nga kami sa kanila. Andun din noon si Stella pero hindi kami nagpapansinan. Simple lang din ang buhay ni Thea, Kuya Bono. Akala ko noon ay mayaman sila. Kasi maganda siyang pumorma. At maputi ang balat niya kaya akala ko noon ay di aircon ng kwarto niya. Nakipag-inuman kami ni Pierre noon sa mga kaklaseng lalaki ni Thea at noong tamado na ako ay nagawa kong pormahan si Thea nang walang katakot-takot. Hindi naman niya ako sinagot kaagad pero pinayagan niya akong manligaw kaya't labis ko na itong ikinatuwa. Mahal na mahal ko na siya, Kuya Bono, kaya't kahit na alam kong malabong maging kami dahil marami nagkakagusto sa kanya ay sumugal ako. At araw-araw akong masaya noon dahil nakakapag-usap kami sa school kapag recess at uwian. Ang dami niyang tanong sa akin, parang buong buhay ko noon ay gusto niyang malaman. At yun nga, natakot ako na baka malaman niya ang tungkol kay Imon kaya't nakipag-break ako kay Imon. Ayaw pumayag ni Imon nung sabihin ko na maghiwalay na kami. Tinanong niya ako kung ano daw ang dahilan ko. Sinabi ko ang totoo pero hindi ko sinabi ang pangalan ni Thea at kung saan siya nag-aaral kasi baka puntahan niya. Baka guluhin niya ako. Pero ang sabi pa ni Imon noon, okay lang naman sa akin na may girlfriend ka ha. Lalaki ka kaya kailangan mo yon. Pero hindi mo naman ako kailangang iwanan. Ayaw ko nga kasi baka malaman niya ang tungkol sa atin eh. Pag ganun baka hindi niya ako sagutin. Sino nga ba naman kasing babaeng may gustong sagutin yung manliligaw niya na may kirelasyong bakla? Ba't sasabihin mo ba kasi? E di ilihim mo sa kanya yung tungkol sa atin. Imon, walang lihim na hindi nabubunyag. Alam ko na alam mo yan. Paano pag-aaral mo? Di ba sabi mo, nahihirapan ka dati? Dahil hindi ka nabibigyan ng baon ng mama mo. Di ba ninyo, nangako ako sa'yo na pag-aralin kita hanggang college at magiging seaman ka dahil yan ang pangarap mo. Ako nang bahala sa pangarap ko. Basta break na tayo. Salamat na lang sa lahat-lahat. Sumapit ang bakasyon nung matapos kami ng 3rd year sa high school, Kuya Bono, pero hindi pa rin ako sinasagot ni Thea. Nung bakasyon ay sumama ako sa tito ko sa pagko-construction. Napakahirap pero tiniis ko kasi ayaw ko na talagang gumawa ng bawal o masama para magkapera. Gusto ko, Kuya Bono, na maging malinis na lalaki para kay Thea kasi mahal na mahal ko siya. Kahit umitim pa ako noong bakasyon dahil sa construction work, okay lang sa akin. Noong panahong ito ay madalang nang umuwi sa bahay si Udo. Hindi siya pinapansin ni Mama kahit
hindi niya ito nakikita sa bahay. Kaya lang, nung mawalan ng 500 pesos si mama, ay si Udop agad ang pinagbintangan niya. Wala si Udop noon at 2 araw pa ang dumaan bago siya umuwi ng bahay. Kaya noon pa lang siya kinumpronta ni mama pero hindi umamin si Udop. Magnanakaw ba tingin niyo sa akin? Ganito ang buwelta ni Udop noon pero ang sagot ni mama, ang kapal na mukha mo. Pinalalamon ka na nga dito, magnanakaw ka pa. Hindi nga po akong kumuha. Mamatay na kung sino ang kumuha ng pera niyo. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Udop. Hindi na nag-aaral si Udop noon. Naghinto na siya kasi nga kahit pamasahe ayaw siyang bigyan ni mama. Lagi lang siya sa bahay ng best friend niya si Tyron na ang mga magulang ay nasa abroad. Ilabas mo, Udop, para mo ng awa. Inutang ko lang yung pera na yun para may pambili ng pagkain dito sa bahay. Madaing ulit ni mama. Wala nga po sa akin. Wala akong kinuhang pera. Noon ay umiiyak na si Udop. Ito ang sabihin ko sa iyo, Udop. Kapag hindi mo binalik sa akin ang pera ko, lumayas ka na lang dito. Ang kapal na mukha mong pinalalamon ka na nga lang dito. Ganyan pa ang gagawin mo. Umalis si Udop ng araw na yon, dala ang kanyang backpack na sa tingin ko ay puno ng damit. Ma, ba't mo naman pinalayas si Udop? Nyo, napakahirap na ng buhay natin. Malapit na akong sumuko sa mga problema at kung mag-aalaga pa ako ng ganyong tao sa bahay, baka ikamatay ko na. Hayaan mo na siya. Total, hindi naman natin siya kaano-ano. Matotoo bang hindi ko kapatid si Udop? Hindi. Anak siya ng papa mo sa ibang babae. Ma, paano siya napunta dito? Bakit kasabay ko siyang lumaki? Nasa Maynila ako noon. Doon ako nagtatrabaho. Doon ko nakilala ang tarantado mong ama. Nabuntis niya ako pero ang hindi ko alam, may nabuntis din siyang iba. At ang banta ng babaeng yun ay guguluhin niya kami kapag hindi pinanindigan ng papa mo ang anak niya. Buti ka mo nagbago ang isip ng mama ni Udop. Nauna akong nanganak. Makaraan ng 2 araw, nanganak din yung babae. At ang pakiusap niya ay kunin na lang daw ng papa mo yung bata. Ayun, kinuha nga. Kaya't 2 kayong sanggol na inalagaan ko noon. At nung umuwi kami dito sa probinsya, pinalabas na lang namin na nanganak ako ng kambal. Nasaan yung mama ni Udop? Ewan ko sa babaeng yon. Nagbuhay dalaga siguro ulit. Kawawa naman pala si Udop, ma. Sabi ko pero hindi na kumibo si mama. Ako mismo, Kuya Bono, hindi ako naniniwalang si Udop ang kumuha ng pera ni mama. Kilala ko si Udop eh. Takot yun na gumawa ng masama. Sumapit ulit ang pasukan, Kuya Bono. 4th year na kami at sobra ang naging paghanga ko kay Thea dahil lalo pa siyang gumanda at sumaiksi. Ang haba na ng buhok niya noon at unat na unat at kay lambot. Noong araw na yun ay kinausap ko siya. Total ay hindi pa regular ang klase noon. Thea, nakaraan na yung bakasyon, no? Kumusta naman yung dinudulog kong pag-ibig sa'yo? Ninyo, hindi pa kita lubos na kilala eh. Magtanong ka sa akin, sasagutin ko. Gusto kong pumunta sa inyo. Isama mo ako. Gusto kong makilala ang family mo. Sige ba, pero mahirap lang kami, Thea eh. Pangit lang yung bahay namin. Okay lang yun. Hindi naman bahay ang tinitingnan ko eh. Tsaka mahirap din lang naman kami. Kaya okay lang yun. Di sige. Mamayang uwi yan. Sasama ka sa akin. Hindi mamaya, sa Biyernes. Kami ni Leslie ang sasama sa'yo. Nung sumapit nga ang Biyernes, Kuya Bono, uwian ng hapon ay sumama sila sa akin. At nagulat ako dahil nadatnan ko si Udop na naghahalungkat sa aparador ni Mama. Wala si Mama noon at sarado ang sari-sari store at si Udop ay matagal kong hindi nakita. Ano ba hinahanap mo dyan?
Pagagalitan ka na naman ni Mama sa ginagawa mo na yan eh. Kuya, yung birth certificate natin, alam mo ba kung nasaan? Bakit aanhin mo? Basta, sabihin mo muna kung saan mo gagamitin. Magtatrabaho ako. Kailangan ko yan eh, requirements. Dahil sa sinabing ito ni Udop ay tinuro ko nga sa kanya ang kinaroroonan ng birth certificate namin. Nasa maleta, dyan sa ilalim ng kama ni Mama. Noon ay dali-dali niyang hinila ang maleta at binuksan. Noon ay iniwan ko na siya upang asikasuhin si Natea sa maliit naming terrace. Makaraan ng ilang sandali ay lumabas na si Udop, dala ang bag niya. Punong-puno. Saan ka ba magtatrabaho? Tanong ko. Pero tiningnan lang niya ako. Napansin ko ang mga mata ni Udop noon. Parang katatapos lang niyang umiyak. Buwan pa lang ng September ay paubos na ang perang naipon ko sa pagko-construction ng bakasyon. Alam kasi ni Mama na may pera ako kaya't kahit pamasahe ay hindi. Alam kasi ni Mama na may pera ako kaya't kahit pamasahe ay hindi niya na ako binibigyan. At noong tuluyan nang maubos ang pera ko ay namroblema ako. Hindi ako pwedeng umabsent kasi magagalit si Thea. Ako na lang noon ang pinapayagan niyang manligaw sa kanya. Yung iba niyang manliligaw, binasted niya na. Noon, Kuya Bono, ay gipit na ulit ako at naalala ko si Imon. Matagal na panahon na noong huli kami magkita. Alam kong nasaktan ko siya ng sobra. Mga kwento ni Pierre sa akin noon, halos mabaliw daw si Imon noong iwanan ko siya. Lagi daw itong naglalasing at hindi nakakapasok sa trabaho niya. Pero matagal na yon at naisip ko baka napatawad niya na ako. Naglakas loob akong puntahan si Imon sa apartment niya pero ibang tao ang nagbukas ng pinto. Wala daw silang kilalang Imon. Naisip ko baka lumipat na siya ng apartment. Dahil doon ay umuwi ako sa barangay namin at hinanap ko si Pierre. Alam ko kasing alam niya kung saan lumipat si Imon. Kaya lang wala din si Pierre sa kanila pero nakita ako ni Sir Edsel. Ang teacher ko nung grade 5 ako na pinsan ni Pierre. Bakla si Sir Edsel at nang makita niya ako ay kinawayan niya ako. Lumapit naman ako sa kanya. Pinapasok niya ako sa bahay nila at walang ibang tao noon. Paglabas ko ng bahay ni na Sir, may 400 na ako sa bulsa ko. Solve na ang problema ko. Makakapasok na ako ng buong linggo. November 21, 2009 nung sagutin ako ni Thea. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito dahil naging napaka-espesyal ng araw na ito na parang isang pangarap ko ang natupad. Ang maging girlfriend ng babaeng pinapangarap ko. Mula noon, Kuya Bono, ay naging inspirado ako sa buhay. Lahat ng payo at utos ni Thea sinusunod ko. Pinayuhan niya ako mag-aral mabuti, sinunod ko para daw matupad ko ang pangarap kong maging seaman pagdating ng araw. Utos din niya na huwag akong umalis ng bahay kapag hindi nagpapaalam sa kanya, sinunod ko din. At napatunayan ko sa kanya na seryoso ako at mahal na mahal ko siya. Hanggang sa madalas na siya sa bahay at nasosolo ko siya sa kwarto ko hanggang sa may nangyari na sa amin. Alam kong hindi handa si Thea na ipagkaloob sa akin ang sarili niya. Natangay siya sa mga ginawa ko. Masasabi ko kasing mahusay na ako noon sa sex, Kuya Bono, kaya't hindi na siya nakapanlaban pa sa tuksong dinulot ko sa kanya. Kaya't nakuha ko nga siya. Kaya lang nung matapos akong angkinin siya, umiiyak siya. Ang sabi niya, panagutan ko daw ang ginawa ko sa kanya. Oo, pananagutan ko naman yan. Mahal na mahal kita, Thea. Hindi kita pababayaan. Ito ang sabi ko sa kanya, Kuya Bono, pero hindi ko inaasahang aayain niya akong umuwi sa kanila at kausapin ko daw ang magulang niya. Ano? Anong sasabihin ko sa kanila? Ewan ko, basta bahala ka.
Teya, kailangan ba natin sabihin sa kanila na may nangyari na sa atin? Siyempre, di ba pananugutan mo naman ako? Sabi mo. Oo, pero nag-aaral pa tayo. Sagot ko pero muli siyang umiyak ng malakas hanggang sa pasukin kami ni Mama sa kwarto at tinanong kung anong nangyayari sa amin. Ba't umiiyak si Teya? Hindi ko rin inaasahan na magsasalita si Teya kay Mama at sinabi niya ang totoo. Ang sabi ni Mama sa akin, magaling ka ninyo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi umuwi si Teya sa kanila hanggat hindi ako pumayag na samahan ko siya. 4 na araw siya sa bahay at umuwi lang siya nung dumating ang mama niya kasama si Leslie. Noon ay nag-usap si Mama at Mama ni Teya at yun nga Kuya Bono, napaaga ang aking pag-aasawa. Naghinto na ako ng pag-aaral Kuya Bono pero si Teya ay nagpatuloy pa rin pero dito na siya sa bahay umuwi. Nagsasama na kami. Pumasok ulit ako bilang construction boy at okay lang naman sa akin kasi kasama ko naman yung mahal ko. Lihim akong natuwa nung madatnan ko ang tricycle ni Papa sa harap ng bahay isang hapong umuwi ako. Nabuhayan ako ng loob noon sa pag-asang baka babalik na siya sa amin. Magkakabalikan na sila ni Mama at ako hindi ko na kailangan magtrabaho at mag-aaral na ulit ako. Kaya lang mali ang inasahan ko. Oo, hiwalay na si Papa at ang kanyang kabit pero hindi tinanggap ni Mama si Papa. Umalis ulit si Papa pero papunta daw siya ng Maynila at maghahanap ng trabaho doon. Iniwan niya ang tricycle niya sa akin, ipasada ko daw. Si Udop, hindi mo ba alam kung nasan siya? Tanong ni Papa noon sa akin. Hindi matagal ko na siya hindi nakita pa. Saan kaya nagpunta? Kinuha niya yung birth certificate niya dito Magtatrabaho daw siya. Saan kaya? Yan ang hindi ko alam pa. Alagaan mo yung tricycle ha. Oo Papa, iingatan ko yan. Wala pa akong lisensya noon Kuya Bono pero nag-iingat na lang ako sa huli ng pulis. Kapag maraming pulis, sa gabi ako namamasada. At yun nga ang naging hanap buhay ko Kuya Bono, ang maging tricycle driver. Pabor na din yon kay Teya dahil hatid sundo ko siya sa school. Kaya lang nung magsimulang maglihi si Teya ay naging napakahirap niyang pakisamahan. Kung ano-ano ang pinabibili. At kapag hindi ko naibili ay talagang aawayin ako at hindi ako lulubayan, hindi ako patatahimikin. May mga gabing wala pa akong kita sa pamamasada, bigla siyang magte-text at nagpapabili ng kung ano-ano. Laging ganun Kuya Bono kaya't nagagawa kong sumideline sa pamamakla sa park para magkapera ng madali. At kapag may naisakay akong bakla at aayain ako kung saan, sasama na din ako para sa easy money hanggang sa dumami na sila. Kasi may isang bakla akong napatulan na ikwento niya sa mga kaibigan niya ang tungkol sa akin at kung saan ako matatagpuan. Sa park. Kaya't noon ay nalulung ako sa gawaing yun para sa madaling pagkakaperahan.
September 2010 nanganak si Thea. Isang napakagandang babaeng sanggol ang iniluwal niya at pinangalanan niya itong Althea Nicole. Napakaligaya ko noon, Kuya Bono, at ibang-iba ang sarap sa pakiramdam na isa ka ng tatay. Kaya lang lalong bumigat ang buhay ko dahil siyempre nadagdagan ang gagastusan ko. Gatas ni Nicole at ibang pangangailangan nilang mag-ina. Kulang na kulang kinikita ko sa pamamasada. At si Thea ayaw tumanggap ng paliwanag kapag sasabihin kong mahina ang pasada. So anong gusto mong gawin ko ninyo, ha? Painumin ko ng tubig yung anak mo? Kapag ganong sisinghalan na ako ni Thea, Kuya Bono, dapat may gawin na ako na paraan. Dahil talagang hindi siya titigil sa kadadakdak. Kapag nakikita naman ako ni Mama sa sitwasyong namomroblema ako, sa halip na tulungan niya ako ay ganito pa ang sasabihin niya. Ayan, magaling ka kasi, ano? Akala mo madali ang may asawa, no? Di mo pinigilan at pangangati mo. Oh, ano ka ngayon, ha? Kahit alas 12 na ng madaling araw, Kuya Bono, ay lalabas ako ng bahay at maghahanap ng pasahero or tatambay sa park at maghihintay ng customer para magkapera. Wala akong choice eh. Ganun talaga. Ayaw ko namang pagsisihan ng pagdating ni Thea at Nicole sa buhay ko dahil ang totoo, mahal na mahal ko sila. At kailangan ko silang buhayin. Kailangan kong ibigay ang mga pangangailangan nila. At sa awa ng Diyos ay nagawa ko naman. Hanggang sa muli pang nanganak si Thea ng lalaki naman noong March 9, 2013. Pinangalanan ko naman itong Ringo Starr, alinsunod sa pangalan ng aking idolo na drummer ng bandang Beatles. Oo, naging napakasaya ko nung magsilang ng lalaking sanggol ang asawa ko. Ngunit syempre, nadagdagan pa ulit ang kailangan kong pagkagastusan, ang kailangan kong buhayin at suportahan. There were bells on a hill, but I'll never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them ringing. No, I never saw them at all, till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet fragrant meadows of dawn and June. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you. Dumaan ng maraming araw, Kuya Bono. Noong mauso ang MP3 ay nahilig ako sa musika. Nakabili ako noon ng mumurahing iPod. At isa ang Beatles sa mga paborito kong banda. Kasama na rin ang Eraserheads at iba pang local band. Kapag kasi nakikinig ako ng music habang namamasada o naghihintay ng pasahero ay nakapasak sa mga tenga ko ang mga earphones ko. Feeling ko ang gaan ng mundo ko. Okay lang ako. Kaya lang,
biglang may pagsubok na dumating sa buhay ko. Ito ay noong biglang mag-text si Thea at sinabi niyang dalhin daw namin si Mama sa ospital. Nakita daw ni Thea na nakahandusay sa sahig si Mama at wala itong malay. Bigla akong umuwi noon, Kuya Bono, pero wala na si Mama sa bahay. Isinakay na daw siya sa ibang tricycle. Sumunod na lang ako noon sa ospital at doon nga inalaman kong inatake si Mama ng high blood. Buti na lang at hindi gaanong malala. Nagkaroon ng konting diferensya sa kaliwang bahagi ng katawan ni Mama, pero ang sabi ng doktor ay malaki naman daw ang tsansang bumalik pa sa dati ang kalusugan ni Mama kung magtutuloy-tuloy lamang ang gamutan. At yun nga, Kuya Bono, nadagdagan ulit ako ng gagastusan kasi wala namang inaasahan si Mama kundi ang tindahan niya na noon ay si Thea na rin ang umaasikaso dahil hindi pa pwedeng magtrabaho si Mama. Noong mga panahong ito, Kuya Bono, pakiramdam ko ay hindi na ako okay. Sa totoo lang, nagbago na ang itsura ko noon. Hindi na ako pogi at nangangayayat na rin dahil siguro sa madalas na pagpupuyat sa pamamasada. Pero sa tuwing makikita ko ang mga anak ko at ang aking magandang asawa, lumalakas ang loob ko kaya nasasabi ko sa sarili ko, kaya pa. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. Kaya lang hindi ko na rin kinaya nung ako naman ang magkasakit. Lagnat lang nung una, Kuya Bono. Tapos pinagpapawisan ako sa gabi kapag nakahiga ako sa kama. Tapos nagkaroon din ako ng mga rashes sa aking balat. Mabuti na lang at okay na noon si Mama. Maayos na siyang gumalaw at magsalita. Nangutang siya sa lending noon upang may magastos sa pagpapagamot ko. At sa awa ng Diyos ay gumaling naman ako makaraan ng mahigit 3 linggo. Balik ako sa dati na ako ang breadwinner. Pasada ng tricycle at katawan tuwing gabi. Hanggang sa makaraan ng 3 buwan ay muli akong nanghina. Sobrang panghihina. May kasamang lagnat at pamamaga ng lalamunan at pagpapawis sa gabi at pagpayat. Noon ay pina-check up ulit ako ni Mama. Parang general check-up yun kasi may kasamang x-ray. Kinuhanan din ako ng dumi, ihi at dugo. Tapos binabalik ako makaraan ng 2 linggo. At noong bumalik kami ay kinausap ako ng masinsinan ng doktor. At ang sabi niya, may mga itatanong ako sa iyo na kailangan mong sagutin ng totoo. Ano po yun, Doc? Nakipag-sex ka ba sa isang prostitute o maduming babae? Hindi po. Sa homosexual, sa bakla, may nakasex ka ba? Ang tanong na ito ng doktor ang gusto ko sanang pagsinungalingan noon, Kuya Bono, kasi nahihiya ako. Sumagot ka, iho. Aminin mo kung oo, huwag kang mahiya. Opo, Doc. Kailangan kasi. Okay. Doon mo siguro nakuha ang sakit mo. Ano pong sakit ko, Doc? Ikaw ay HIV positive. Natulala ako nang marinig ko ang sinabing yun ng doktor at kasunod nun ang pagtulo ng luha ko tapos nanginig ako. 25 years old lang ako noon, Kuya Bono, at natatakot akong mamatay kaya sobra ang naging pag-iyak ko noon sa harap ng doktor. Kinausap din ng doktor noon si Mama at nung pauwi na kami ni Mama ay lalo pa akong natakot sa sinabi sa akin ni Mama. Baka si Thea, nahawa na rin sa'yo. Pinabalik pa ako ng doktor after 1 week at noon ay nagsimula na kami ng gamutan.
Nilinaw naman sa akin ng bagong doktor na HIV pa lang naman daw ang sakit ko at hindi pa AIDS. Pero kung pababayaan ko daw ang sakit ko ay sa AIDS mapupunta at mabilis daw ako mamamatay. Ayon pa sa doktor, ang mga HIV positive naman daw ngayon ay tumatagal naman daw ng buhay hanggang 70 years old kung magtutuloy-tuloy ako sa gamutan. Tuloy-tuloy lang daw ang gamot at hahaba naman daw ang buhay ko. Pero iwasan ko lang daw ang dating gawi. Huwag maninigarilyo at iwasan magkasakit na kahit anong sakit dahil mahirap daw gamutin ang taong may HIV. Nagpa-test din si Thea, Kuya Bono, at laking pasalamat ko dahil negative si Thea. Sabi ng doktor, baka daw malakas ang immune system ni Thea, kaya hindi siya nahawa. O baka hindi raw kami nagtalik ni Thea noong magkaroon na ako ng virus. Masaya ako noon kahit papano, Kuya Bono, na hindi nahawa si Thea. Kaya lang, iniwan niya ako. Lubayan ng pagsubok at dagok sa buhay, Kuya Bono, dahil noong August 2018 ay muling inatake si Mama at na-confine sa ospital. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Kuya Bono, kaya't lumapit ako sa mga kamag-anak namin, ngunit wala din silang maitulong dahil pare-pareho naman kaming mahihirap lang. Lumapit ako kay Kapitan at kahit papano ay naabutan naman ako at magpapaikot pa daw siya sa mga bahay-bahay para makalikom kahit magkano. Ngunit lahat ng yun ay kulang pa rin dahil nagtagal si Mama sa ospital. Hindi ako pala simba, Kuya Bono, kahit nahango sa pangalan ng Batang Jesus ang pangalan ko. Hindi ko natutunan ng maging makadiyos. Hindi ko natutunan ng magdasal. Pero isang araw ay napadaan ako sa katedral at bigla ko na lang naisipang pumasok doon. Matagal akong nakatayo sa likurang bahagi ng simbahan, sa loob, sa likuran ng mga upuan. At napatitig ako sa malaking altar at parang may damdamin akong naramdaman na parang binabalot ako ng kung anong damdaming noon ko lang maramdaman. Na parang kinikilabutan ako. Napansin ko noon na may mangilan-ngilang taong nakaluhod at nagdadasal. Aminado ako, Kuya Bono, hindi ako marunong magdasal. Pero marahan akong lumapit sa isa sa mahabang upuan at lumuhod din ako habang nakatitig sa altar, partikular sa imahe ni Jesus na nakapako. Tapos bigla na lang tumulo ang luha ko at umusal ng mga salita. Jesus, hindi ko alam kung kilala mo ako. Kasi baka ngayon mo lang ako nakita. Pero sabi nila, pag magdadasal daw sa'yo, tutulungan mo. Kaya lang hindi ako mabuting tao. Marami akong kasalanan. Pero sana mapatawad mo ako kasi wala na akong alam na mahihingan ng tulong.
Yung mama ko nasa ospital at ako may sakit din. Baka pwede ba akong tulungan? Yung pamilya ko, yung asawa ko at 2 anak ko, wala na sa akin. Nandito lang sila sa syudad na to pero hindi ko sila pwedeng puntahan dahil yung asawa ko nandidiri sa akin. Sabi nila wala daw imposible sa'yo. Pwede ba pagalingin mo ako? Gusto kong mabuhay na maging normal kasi maraming umaasa sa akin. Tulungan mo sana ako. Nagmamakaawa ako. Mula sa simbahan noon, Kuya Bono, ay umuwi muna ako sa bahay para magbihis. Tsaka ako pupunta sa ospital upang palitan ang kapatid kong si Chara na siyang inutusan kong magbantay kay mama. Pero nagulat ako nang madatnan ko si Chara dito sa bahay kasama ang bunso namin si Jericho at kumakain pa sila ng mga pagkain galing sa isang sikat na fast food. Chara, ba't mo iniwan si mama doon? Sinong nagbabantay sa kanya? Si Kuya Udop. Nakangiting sagot ni Chara. Si Udop? Gulat na tanong ko. Ang tagal na panahong nawala si Udop, Kuya Bono. Kwenta ko 9 o 10 taon siyang nawala kasi 16 pa lang kami nung umalis siya at hindi na ulit nagpakita sa amin. Noon, Kuya Bono, ay binilisan kong maligo. Nagbihis at saka ako humarurot papuntang ospital at doon ay nadatnan ko nga ang isang lalaki sa tabi ng kama ni Mama sa ospital. Nakatalikod ito sa akin, malapad ang kanyang balikat at matipuno ang mga braso niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya na hindi ko inaalis ang titig ko sa kanya. Maganda ang damit ni Udop. Maganda ang kanyang pangangatawan. Hanggang sa naramdaman niya siguro ang mga yabag ko sa likod niya. Lumingon siya at napatitig sa akin. Saglit na parang nagulat nung makita niya ako, pero kasunod nun ay lumungkot ang mukha niya hanggang sa nakita kong kumislap ang luha sa mata niya, kasabay ng kanyang pagtayo upang yakapin ako. Tulog si Mama noon sa kanyang hospital bed nang magkwentuhan kami ni Udop. Hindi ko maiwasang mahiya sa kanya, Kuya Bono, kasi napakakisig niya. Napakaganda ng pangangatawan samantalang ako'y napakapayat. Hindi ko rin naiwasang magsisi nung marinig ko ang kwento ni Udop noong tanungin ko kung saan siyang lupalop ng mundo na padpad nung umalis siya. Ang sagot niya, sa Pangasinan. Sumama ako kay Imon. Nagulat ako nung marinig ko ang paunang kwento ni Udop at ang pagkarinig ko sa pangalan ni Imon. Tumira kami doon. Nagtrabaho siya. Ako naman nag-aral. Pinag-aaral niya ako hanggang sa makatapos ako ng college. Di graduate ka na? Oo, kuya. Noon pang 2015 ako nag-graduate. Pumasa din ako ng board exam kaagad tapos noong 2016, nasampa na ako ng barko. Seaman ka? Oo, kuya. Pinipigilan ko na lang noon, Kuya Bono, ang maiyak. 2 beses na akong sumampa at paalis na ulit ako next month. Buti na isipan mong umuwi dito, Udop. Napapaniginipan lagi kita, kuya eh. Nalulunod ka raw sa dagat. Laging ganun panaginip ko pero hindi raw kita nasasagip. Kaya minabuti ko na lang dumalaw dito. Ganun ba? Udop, tutulungan mo ba ako? Kasi
Sa totoo lang, kailangan namin ng tulong. Noon, Kuya Bono, ay hindi ko na napigilan ang luha ko. Oo naman, Kuya. Kahit hindi mo ako totoong kapatid, kayo naman ang kinamulatan kong pamilya, kaya hindi ko kayo pababayaan. Ayon pa kay Udop ay magkasama pa rin daw sila ni Imon sa Pangasinan pero pinagtutulakan na daw sa ni Imon na mag-asawa na kaso hindi pa daw nakakahanap si Imon ng mapapangasawa. At sabi pa niya kailangan daw muna niyang mahanap ang tunay niyang ina bago siya mag-asawa. Sinagot ni Udop ang lahat ng bayarin sa ospital at nag-iwan din siya sa akin ng pera. At nangakong buwan-buwan niya ako padadalhan ng pera na tinupad naman niya. Sa ngayon, Kuya Bono, ay medyo umu-okay naman na ako. Hindi na ako kasing payat ng dati pero HIV positive pa rin ako at tuloy pa rin ang gamutan. Hindi ko pa rin nakakasama si Thea at ang mga anak ko. Madalas akong dumaan sa gawin nila. Tinatanaw ko lang sila mula sa malayo. Kapag naglalaro sila sa harap ng bahay ng magulang ni Thea, kinakawayan ako ni Nicole, ang aking anak. Pinipilit ko na lang maging okay sa ganun kahit ang totoo, gustong gusto kong mayakap ang mga anak ko. Pero bawal. Ayaw ni Thea. Sobra niya akong pinandidirihan hanggang ngayon. Parating na ulit ang Pasko at birthday ko. Noong Pasko ng 2018 at 2019, hindi ko na nakasama ulit ang mga anak ko. At magpapasko na naman, hindi ko na naman ulit sila makakasama. Dati iniisip kong tapusin na lang ang buhay ko pero iniisip ko ang mga anak ko. Gusto ko silang makitang lumaki kaya't pinipilit ko na lang mabuhay alang-alang sa kanila. Malakas ang pananalig ko sa Diyos, Kuya Bono. At alam ko hindi niya ako pababayaan. Malay mo, isang araw, HIV-free na ako. Malay mo lang, di ba? Lalo na kung ipagdadasal niyo din ako. Kung may magandang nangyari sa buhay ko ngayong 2020 ay yung pagbabalikan ni Mama at si Papa. At yung pagkakatagpo ko ng landas palapit sa Panginoon. Walang araw, Kuya Bono, na hindi ako dumadaan sa simbahan. Kahit sarado dahil sa pandemya, nagdadasal ako sa harap ng pinto ng katedral. At bahagi din ng dasal ko, lagi ang sana mahanap na ni Udop ang nanay niya. Nagkaroon ako ng malalim na tiwala sa Diyos mula nung araw na yon, nung 2018, nung bigla akong pumasok sa loob ng simbahan at nagdasal for the first time. At nagsumamo sa Diyos na tulungan ako at kay bilis ng kanyang sagot dahil nung ding araw na yon ay dumating si Udop na walang sama ng loob sa amin o kay Mama kahit na hindi naging patas si Mama sa kanya noon. Hindi ko maiwasang isipin kung nagkamali ako, Kuya Bono. Mali ba ako na maaga akong nag-asawa? Mali ba ako na hindi ko na pinakawalan si Thea noon na siyang naging sanhi para malubog ako sa responsibilidad na pilit ko namang ginampanan sa paraang alam ko, sa paraang kaya ko? Iniisip ko din, kung hindi ko sana hiniwalayan si Imon noon, baka ako sana ang seaman ngayon. Baka wala pa rin sana akong asawa ngayon at higit sa lahat, wala sana akong HIV ngayon. Kaya lang nangyari na eh. Napakaganda ng anak kong si Nicole at mana sa dati kong kapugian ang anak kong si Ringo. Pwede ko bang asamin na sana hindi na lang sila dumating sa buhay ko? Siyempre hindi, di ba? Di ko maiwasang magsisi, Kuya Bono, pero wala na din naman ang magagawa. Nagkamali na eh.
Kaya binahagi ko na lang ang kwentong ito sa inyo upang kahit paano'y magsilbing aral sa mga kabataan. Sana wala nang maggaya sa akin. Sana wag niyong sapitin ang kagaya ng kinalalagyan ko ngayon. Maraming salamat Kuya Bono at sana'y mabasa mo rin ang kwentong ito sa iyong YouTube channel bago sana magpasko ngayong 2020. Pa-birthday at pamasko mo na lang po sa akin. Maraming salamat po. Gumagalang Ninyo. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Ninyo, advance happy birthday and advance Merry Christmas sa'yo. And thank you for sharing your story. And yes, tama ka, meron ka ding pagkakamali sa nangyari sa buhay mo. Siyempre, kaya lang ang unang pagkakamali, ang unang sisi talaga ay sa magulang mo. Kasi naghiwalay sila. Kasi inisip lang nila yung sarili nilang galit, sarili nilang pride. Nagpataasan talaga sila, kaya sila naghiwalay. Hindi man lang nila inisip ang kapakanan yung mga anak nila. At yun ang dahilan kung bakit ikaw ay naligaw ng landas. Pinilit mong i-provide ang mga pangangailangan mo sa ganong paraan. Na sana ay hindi. At nakakagigil yung nanay mo. Ano sabi sa'yo? Magaling ka ninyo, bahala ka sa buhay mo. Napakasamang ina. Sa totoo lang. Kaya't ako'y nagpapasalamat sapagkat ang nanay ko'y mahal na mahal ako. At napakabait. And I'm so proud of my nanay. At alam ko din sa inyong lahat mga kahugot, ganun din kayo. Proud na proud kayo sa nanay nyo at nagpapasalamat kayo sapagkat binigyan kayo ng napakabuting nanay. Kaya lang ikaw ninyo talagang minaras ka sa pagkakaroon ng ganong nanay. Siguro may mga dahilan siya kung bakit nagbago yung ugali niya o kung ba't ganun ang ugali niya. Kaya lang mali pa rin eh. Dapat isinasaalang-alang talaga yung kapakanan ng anak bago ang sarili, hindi ba? Kaya ganyan ang nangyari sa iyo sapagkat napabayaan ka. Napabayaan ka ng magulang mo. Hindi lang sa pag-provide ng mga material mo pangailangan, kundi gabay din. Kaya napaaga ang pag-aasawa mo sapagkat nagkulang ng gabay. At yun, nangyari. Ang hindi dapat mangyari na siyang kinahihinatnan mo ngayon. Kung meron mang dapat sisihin sa'yo ay yung pagkakamali mo lang sa pagpili. Pero wala na ring point, tama ka, wala na ring point para magsisihan pa sapagkat nangyari na. Tanggapin na lang, hindi ba? At saludo ako sa'yo, ako'y natutuwa sapagkat malalim ang iyong paniniwala sa Diyos. Pagmamahal sa Diyos, ipagpatuloy mo lang yan at malay mo isang araw talaga ay magiging HIV-free ka na. At huwag ka mag-alala sapagkat ikaw ay isasali ko sa aking dasal. Ganon din sa ating mga kahugot na makakarinig ng iyong kwento. So maraming salamat for sharing your story, kahugot, and God bless you more. At sa inyo din mga kahugot na muling sumabaybay sa ating tampok na kwento ngayon, maraming salamat. Advance Merry Christmas and a Happy New Year sa ating lahat. Ako ang inyong Kuya Bono, hanggang sa muli, umantabay lamang lagi dito sa DKB ng Bonus Love Tube, Di Kahugot YouTube channel.